kapatid, kumusta po kayo? Nandito na naman tayo. Kita-kita na naman tayo sa oras at araw na ito. Anumang panahon na marinig ninyo at mapanood ang mensaheng ito. Sana bigyan kayo ng ating Ama ng puso, maunawain at isip na matandain, laging natatandaan yung kanilang napapakinggan at napapanood. Lalong-lalo na yung mga ikabubuti, mga kapatid, mga ikaliligtas, ikapagtatamo ng biyaya, katiwasayan at kapayapaan, mga kapatid. Palagi nating tandaan yung mga ganong bagay, diba? Dahil yan ang kailangan ng bawat isa sa atin. Kung ano yung mabuti, kung ano yung nararapat at makapagpapatibay, yun ang dapat nating pangalagaan, dapat nating tandaan, impukin sa ating puso at isip. Dahil doon nakasalalay ang ating pamumuhay sa araw-araw, sa mga gawaing mabuti, nararapat at makapagpapatibay, mga kapatid. Ang biyaya ay sumainyo nawang lahat na mula sa ating Panginoong si Isa o Ama na lumikha sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Ito yung isa ko pang babanggitin ngayon, mga kapatid, yung nabanggit ko noon na lahat ng mga nakikinig, kung ikaw ay isa sa may mabigat na karamdaman, nabanggit ko yan noon. At ngayon pinapaulit muli ng ating Panginoong si Isa para mapatunayan mo na ang palatuntunang ito, na ang ilaw ng sanglibutan, mga kapatid, ay hindi biro-biro. Kung may karamdaman ka, ito yung nabanggit ko nung una, kung napanood at narinig ninyo, ano man ang bagay na gusto mong itabi sa phone o dyan sa cellphone mo, tubig man, o kahit yung mga prutas, tinapay man, o ano ang pagkain nyo pwede mong kainin. Pwede mong itabi yan sa cellphone mo. Yan ay magiging gamot sa iyong karamdaman. Kung yung iyong pinapanood, itong palatungtunang ito, mga kapatid, mga sinasabi ng huling sugo, ay inyong sisimulang panuorin, papakinggan, at tatapusin. Sundan yung mabuti at tandaan kung ano yung mga sasabihin at mga sinasabi dito, mga kapatid. Pero take note, take note. Pag ikaw ay kumakain ng baboy, kumakain ka ng isdang may kaliskis, sumasamba ka sa mga ribulto o ginawa ng kamay ng tao, o kaya ikaw ay nagmumura, ikaw ay magnanakaw, hindi tatalab sa'yo yan, kapatid. Hindi ka gagaling. Inuulit ko, pag kumakain ka ng baboy, kumakain ka ng isdang may walang kaliskis, kumakain ka ng dugo, ikaw ay mapagmura. At ano pa yung iba? Samba sa ribulto. Ayun, yung mapagsamba sa ribulto sa mga Diyos-Diyosan, kung kayo may mga kwintas na may mga cross, mga kapatid, hindi tatalab sa yan, lalong lalalayang karamdaman. Nasabi ko sa'yo. Dahil ito ay kontra sa mga hindi kagustuhan ng ating Ama. Dahil hindi kagustuhan ng Ama yung mga ganong gawain, mga kapatid. Kung mabuti ang iyong ginagawa, yung mga bagay na nabanggit ko sa iyo, alisin mong lahat yun at lalo kang magiging mabuti. Mga kapatid. Yun ang kalooban ng ating Ama. Dugo, hindi pwedeng kainin talaga. Kung iyong panuorin lahat itong video na pinapadala ko sa inyo sa araw-araw, parang araw-araw na rin ito, mga kapatid. Dahil nananatili ito sa mga phone ninyo.
kung mga oras na gusto nyo manood, magagawa ninyo. Pero sa amin, tuwing Sabado lang kami dito, gumaganap nito. Pinapa-asimbol ng ating Ama, yung palating tulong ito, Sabado lang. Kaya sa inyo, ng mga nanonood, ay pwede nyo araw-arawin manood dahil napakarami na nito mga kapatid. Yung mensahe na to, nandyan pa yung pagsunog. Nagsunog kami, nagsunog ng mga Diyos-Diyosan mga kapatid. Mga rebulto na yun. At marami pa kaming susunugin. Dahil yan ang pinag-uutos ng ating Ama. Dahil yan ay kaululan lang mga kapatid. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan ay tanda ng kaululan. Dahil pinag-uutos ng ating Ama na huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kang gumawa ng anumang larawan iyong sasambahin. Dahil ang ating Panginoong si Isa o Ama ay Diyos na mapanibuguin mga kapatid. Gusto niya siya lang ang ating sasambahin. Wala nang iba. Pag sinamba mo yung mga rebulto, yung sinasabing mga nakadipang ganun, nakapako-sakos na may mga, ang tawag doon. Doon ka maglululuhod, hahalikan mo yung mga yon. Ako, mga kapatid, yun ay gawain ng isang ulol. Nasabi ko sa inyo totoo. Kaululan yun. Mag-message kayo sa akin. At ituturo ko sa inyo kung saan Biblia, saan aklat ng Biblia matatagpuan yung kaululan na pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. Hindi ako nagsabi doon ng ating Panginoong Isa. Binanggit niya sa kanyang mga propeta. Kaya yun ay nakasulat. At ngayon, dito ngayon tayo sa sa mga salita ng ating Panginoon. Pinagpipitagang kagaya ng ginto. Higit pa sa ginto. At ang tanong dito, kung sino ang nakasisiyasat ng kanyang mga kamalian. Sino nakasisiyasat ng inyong mga maling gawa? Ikaw kapatid, ano yung mga maling gawa na alam mo? Alisin na yan. Palitan mo yan ng tama. Huwag mong itatama yung mali. At malabong mangyari na tumama ang mali. Palitan mo ng tama mga kapatid dahil maraming tama. Kung ano yung mga kamalian na ginagawa mo. Palitan mo ng tama. Kagaya nung pagbili ng pyesa yan mga kapatid. Pyesa ng sasakyan. Bibili ka ng bolt stud. Ay yung bolt stud ng sasakyan mga kapatid merong left, merong right. Di ba? May kaliwa, may kanan. Ay pag ang nabili mo ay kaliwa, ang kailangan mo naman ay kanan, ay hindi mo nabasa. Yung kakabit mo na ay kaliwa pala. Ay kanan itong kakabitan ko. Alangan na ikabit mo yon mga kapatid. Ay hindi bagay dahil pangkaliwa pupunta mo sa kanan. Diba? Kailangan ibabagay mo para magandang tingnan at magandang gamitin. Diba? Katulad ng mga pyesa, kailangan ay magkakamat. Siya sa atin nating mabuti kung tama. Ang isa makapagtuturo sa atin ng tama, walang iba kundi yung mga utos lang ng ating Panginoong Isa. Wala nang iba. Walang ibang tao na makapagpapaliwanag niyan kundi ang kanyang huling sugo. Nandun, nakasalalay. Ano ang mga dapat gawin. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng kanyang sasalitain. Ang hindi makinig sa propetang iyon na huling sinugo, na kagaya ni Moises, ang hindi makinig doon, ipupuksain mga kapatid. Nandito yung kapatid, kaharap nyo, nagsasalita. Naririnig ninyo. At ito,
Ito yung mababasa natin sa awit 19:7 hanggang 12. 19:7, 19:7 hanggang 12. Ito ang ating mababasa. Hanapin mo kapatid, baka may cellphone ka na may Biblia dyan. Hanapin mo yung aklat ng mga awit. Kapitulo 19, versikulo 7 hanggang 12. Yan. O, ilista mo na lang sa bullpen mo. Okay, hanapin mo na lang mamaya pag natapos itong programa natin. Ayan, basahin na natin. Simulan natin sa 7 hanggang 12. Pinakita natin mga kapatid. Basahin kagad natin. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Nagpapapantas sa hangal. Diba? Yung hangal at ulol. Walang pinagkaiba, mga kapatid. Magiging matalino ka pa ikaw ay ulol. Pag sumunod ka sa kanyang utos. Nakapagpapapantas niya eh. Dahil yung pagsamba sa Diyos, naalisin mo yun eh. Ay pagkaulol yun, kaululan yun eh. Magiging pantas ka ngayon, mga kapatid. Ito, andito sa ito. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ano? Ang takot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Mga pinipitang higit kaysa ginto. Oo, higit kaysa maraming dalisay na ginto. Lalong mainam kaysa pulot at sa pulot pukyutan. Higit dito'y sa pamamagitan ng mga ito'y mapagpapaunahan ang iyong lingkod sa pag-iingat ng mga yaon ay may dakilang gantimpala. Mga kapatid, nag-iingat ka ng mga utos na yon, mga kautusan niya, mga kahatulan, ay may dakilang gantimpala, mga kapatid. Ganting pagpapala. Gagantihan ka ng ating Ama ng pagpapala. Kung ikaw ay nakikinig at sumusunod ng kanyang mga kautusan, mga palatuntunan. Sinong makasisiyasat ng kanyang mga kamalian? Question mark, kapatid. Tanong yan eh. Paliwanagan mo ako sa mga kubling kamalian. Ganyan, mga kapatid. Yun ay tanong eh, yung salitang. Kung sino nakasisiyasat ng kanyang mga kamalian, paliwanagan mo ako sa mga kubling kamalian. Ito yung ginagawa ng huling sugo, mga kapatid. Yung mga nakakubling kamalian, ipinaliliwanag dito. Kailangan pagsunod lagi. Kaya ang dala-dala ko, mga kapatid, ay 10 utos. Dahil nandun yung katuwiran. Wala roon ang kamalian, mga kapatid, sa 10 utos. Magiging matuwid ka roon kung susundin mo ng walang bulong-bulong. Anong tawag ba doon? Walang pagdadabog. Nasusundin natin ang kanyang 10 utos.
Mababasa mo dun lahat. Kailangan ikaw ay mapagpakumbaba. Huwag mong hahangadin yung anumang bagay ng iyong kapwa. Kaya, huwag ka makikipagtulungan sa gawain ng mga masasama. Huwag kang makikisama o makikisalo sa mga mapangalunya. Diba? Dahil yung mga nakikisalo ay magiging kaisa nila. Kaisang laman, kasalo nga eh. Mahahawa. Dahil sa mga bagay na yun, nandun yung kaparusahan ng ating Ama. Pag-ingatan yung mabuti, yung inyong sarili, mga kapatid. Itinuturo ng huling sugo sa inyo kung ano yung mga dapat gawin. Kagaya ng mga sinabi ko sa mga una kong pinadala sa inyo na mensahe na panahon ngayon ng parusa. Paghuhukom ngayon, mga kapatid. Ang kaarawan ng ating Panginoong si Isa ay kaarawan ng paghihiwa-hiwalay. Mahihiwa-hiwalay yung mga binuo ng dyablo ngayon. Mayroon yung mga naakit lang dahil sila ay walang kaalam-alam. Kahit labag sa kalooban nila, napapasunod. Dahil pag hindi sumunod, ay hindi mararasyonan. Di ba? May mga relihiyon na ganun. Rinarasyonan yung mga kagrupo nila. Pero yung hindi nila binibigyan. Yung iba napipilitang sumunod doon, mga kapatid. Dahil sa pagkain. Diba? Dahil sa mga biyaya na binibigay ng kanilang Pangulo. Dahil sila mayayaman, mga kapatid. Eh dito sa amin, wala pang ganun. Hindi pa nangyayari yun. Dahil wala pa naman kami kayamanan. Pero yung pangako dito, mga kapatid, kaligtasan, kagalingan, at buhay na walang hanggan. Siya naman. Pero pera, kapatid, wala. Pero yung kaligtasan, kagalingan, at buhay na walang hanggan, hindi mo yung kayang bilihin ng pera, mga kapatid. Hindi mo kayang bilihin. Kaligtasan, mabibili mo ba ang kaligtasan? Yung magiging kagalingan, yung mga sakit na hindi kaya ng mga doktor, mga kapatid. Dahil yung kayamanan na yan, yung pagkain na yan, ay nabubulok, mapapanis. Pero yung mga salita ng ating Ama, yan ay walang hanggan, mga kapatid. Hindi yan nasisira. Yan yung kayamanang mula sa langit. Yan ang ating gamitin, mga kapatid. Sumunod, paulit-ulit kong sinasabi. Palaging sundin. Andun pa, may nabanggit pa sa Levitico 4:2. Tingnan nga natin kung ano yung nakasulat yun sa Levitico 4:2. Talas tayo ng konti. Ano ba yun? Basahin natin. Levitico 4:2. Itong pamagat nito, kung ating babasahin lahat, ay napakaganda. Yung pamagat niya ay ang batas ng handog para sa kasalanan. Ang batas ng handog. May paghahandog kasi sa kasalanan eh. Ito ngayon, ito binabago ng ating Ama, itong batas ng paghahandog sa kasalanan. Ang tunay na tapat na paghahandog ay yung ating sarili. Yun ang ating ihandog. Kagaya ng ating Panginoong si Isa, inandog niya ang kanyang sarili sa ating Ama. Hanggang sa kamatayan. Alam niya na si mamatay, hanggang doon sa kamatayan, sinunod niya ang pinag-uutos ng ating Ama na magpakababa. Kadaming nanakit sa kanya, wala kahit isa na ginantihan niya, mga kapatid. Sabi nung iba, ang Panginoon daw natin si Isa ay nagpakasakit sa krus.
Hindi siya nagpakasakit, mga kapatid. Sinaktan siya sa krus. Pinagsasaktan siya, hindi siya nagpakasakit. Dahil ginapos siya eh, di ba? Pinako eh, sa krus. Sinaktan ng mga Hudyo. Hindi siya nagpakasakit. Dahil kung siya nagpakasakit, di sarili niya ang sinasaktan niya. Di ba? Sinaktan siya doon, hindi siya nagpakasakit. Katulad yung mga kapatid yung sinasabi ko. Kung tunay o hindi tunay. Iba yung nagpakasakit. Isa sa sinaktan. Hanggat may nananakit sa'yo, hindi yung tinatawag na pakasakit. Pakasakit. May nananakit sa'yo eh. Diba? Pakasakit. Darating yung mga panahon, kapatid, na babalik tayo sa sinasabi ko yan. Dahil hindi yan naka-schedule, na gawin lang tayo. Dahil ang salita ng ating Ama at ang aral, walang hanggan yan, mga kapatid. Siya nawa. Siya nawa. Ito matatagpuan ng walang hanggang aral. Napakaraming kaalaman ang malalaman ko dito. Pag hindi ka nagsawa. Walang katapusan ito. Okay. At ito pa. Yan. Ayun na huling nabanggit natin kanina. Levitico 4:2. Nabanggit na ba natin? Di ba Hindi pa? pa po. Ay. Ito. 4:2. Basahin na natin. Simulan natin sa 1. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, kung ang sino man ay nagkakasala ng hindi sinasadya sa alinman sa mga bagay na inuutos ng Panginoon na huwag gawin at gagawin ng sino man sa kanila. Ito'y mahaba kasi. Bakit ang ibig sabihin nito, salitain mo sa mga anak ni Israel na iyong sabihin kung ang sino man ay nagkasala ng higit na ng hindi sinasadya sa alinman sa mga bagay na inuutos ng Panginoon na huwag gawin at gagawin ng sino man sa kanila, ay di hindi sinasadya dahil gagawin eh. At gagawin ng sino man sa kanila. Dapat ang pagkasulat sa ito at nagawa. Nagawa. Yung nagawa kasi hindi sinasadya, nagawa lang, hindi ginawa. Iba yung ginawa kaysa sa nagawa. Dito kasi ang ibig sabihin nito, pa ikaw ay nakagawa ng mga labag sa utos ng ating Ama, kailangan maghahandog ka pangtubos dun sa mga nagawa mong kasalanan. Maghahandog ka sa kanya. Ang ihahandog mo ay yung iyong sarili. Hanapin mo yung buong kautusan. At sundin mo ng tapat. Walang pag-aalinlangan. Para yung iyong mga nagawang kasalanan matakpan. Siya nawa. Matatakpan yun sa pamamagitan ng pagsunod mo sa kanyang mga utos. Dahil walang tao na hindi nagkasala, pero walang kasalanan na hindi pinatatawad ng ating Ama, lalong-lalo na kung ikaw ay hihingi ng tawad. Mga kapatid. Siya nawa. Siya nawa. Siya nawa. Yun yung nagkakaroon ng kapatawaran sa bawat kasalanan kung ang nakakagawa ng kasalanan ay hihingi ng tawad. Dahil ang ating Ama at ang ating Panginoong si Isa ay puspos ng kahabagan, mga kapatid. Tayo ang pinakamahalaga na nilikha ng ating Ama. Tayong tao. Ginawa ng ating Panginoong si Isa o Ama ang lupa at tubig, di ba? Yung mga kahoy, mga hayop, mga ibon, yan ay para magsilbi sa atin, mga kapatid. Para sa tao.
Yan lupa, tinutungtungan ng ating mga paa. Yan nagmumula yung ating mga kinakain, di ba? Yan namula yung palay, at dyan din nabubuhay sa mga damo na gumagapang sa lupa. Dyan nabubuhay yung mga hayop nating mga alaga, ang karamihan. Yung mga hindi natin binibili yung kinakain nila, katulad ng kalabaw, ang kambing na yan. Yan sila nabubuhay. At yung mga nabubuhay na yun, mga alaga na yun, ay pinapakinabangan natin para sa atin. Gaya ng tubig. Yan. Likha ng ating Ama yan para pakinabangan din natin na kaniyang nilikha. Lahat ng bagay na linikha ng ating Ama. Pwera tayo, yan ay para sa atin. Pwera tayo na nilikha niya ay para sa atin. At tayo naman ay para sa Kanya. Siya nawa. Sinasabi niya, kayo ay sa akin at ako ay sa inyo. Siya nawa. Ika ng ating Ama. At yung mga sa Kanya ay meron tayong karapatan. Ang nilikha, may karapatan tayo. Kaya tayo ang pinakamahalaga sa lahat ng nilikha. Tayong tao. Kaya sinasabi niya, tayo ay mga pakatao. Huwag natin tuladin yung gawa ng mga hayop. Mga hayop, kapwa hayop kinakain, di ba? Sagwa. Marami namang bagay tayong magagawa. O mga asimbol para kainin. Bayo ka lang ng kamuting kahoy, ay may tinanim ka, ilaga mo, pagkain na rin yun. Wala kang ngipin, pero kung kumpleto pa yung ngipin mo, ilaga mo lang, pwede mo lang kainin yun pag naluto. Diba? Hindi katulad ng hayop, hayop sa hayop nagkakainan. At bukod pa dun, wala silang sinisino. Dahil wala kasi silang hindi sila binigyan ng ating Ama ng kaisipan na malaman kung ano yung mabuti at masama. Mga anak, inaanakan. Pero may ganun din ata, di ba mga kapatid? Mga nire-rape yung kanilang anak. Yung mga ganun din ata di ba? Yun yung sinasabi ng ating Ama na mga pakatao. Kaya riripin mo yung anak mo, yung kapatid mo, pinsan mo. Ay hindi yung gawain ng makatao, mga kapatid. Gawain nyo na makahayop. Dahil yung mga ganong gawain, sa hayop lang natin makikita. Di ba? Tingnan mo yung aso. Mga anak ng lalaki, pag lumaki yung anak, diba, anakan din niya yung ina niya. Gawain ng hayop yun eh. Sa atin ay ayaw ng Ama na mangyari yung ganun. Kaya sinasabi niya, magpakatao tayo. Huwag tuladin yung gawa ng hayop. Ayan. At ito pa naman, yung isa pa. Nandun sa unang Korinto 16:13. Walo itong mensahe natin, baka hindi pa natin mahati ito kung nagkamay. Unang Korinto 16:13. May mababasa pa tayo dito, mga kapatid. 16:13. Ayan, nakuha na ninyo. Unang Korinto 16:13. Ito, basahin kaagad natin. Magsipag-ingat kayo. Ayun, mga kapatid. Ulitin natin. Magsipag-ingat kayo. Mangagpakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo'y mangagpakalalaki. Kayo'y mangagpakalakas. Yan. Ano pa?
At doon pa sa 14:20. Sa unang Korinto 14:20. Meron tayong mababasa pa ron mga kapatid. 14:20. Unang Korinto. Ano ang ating mababasa dito? Sinasabi. Mga kapatid, huwag kayong magpakabata sa pag-iisip. Gayon may sa kahalayan ay mangagpakasanggol kayo. Datapwat sa pag-iisip, kayo'y mangagpakatao. Ayun mga kapatid. So pala yung binabanggit ko kanina, sinasabi magpakatao. Ito, paliwanag ko sa inyo ito. Basahin natin ulit, mga kapatid. Huwag kayong magpakabata sa pag-iisip. Huwag kayong mag-isip bata. Yan, sinasabi, tinuturo dito mga kapatid. Huwag kayong mag-isip bata. Yung bata kasi palagi na lang pinapalo, di ba? Tuturuan palagi. Paulit-ulit, napakakulit. Di ba? Ganun yung mga isip bata. Pagsasabihan mo ngayon, ganun ang kanyang gagawin. Ay pagdating ng minuto, ay hindi susundin. Yung mga isip bata. Doon nangangailangan ng palo. At ang ama talaga, ay yan ay namamalo. Kaya ikaw ay palaging isip bata. Gayon may sa kahalayan ay mangagpakasanggol kayo. Alam niyo mga kapatid, yung kahalayan, yung mga malalaswang gawain, hindi yan alam ng mga sanggol, mga kapatid. Kaya tuladin natin kung ano yung kilos, pag-uugali ng sanggol. Hindi siya tumitingin, wala siyang pakiramdam sa mga kahalayan. Ganun, wag din natin pansinin yung mga kahalayan, mga kalaswaan, mga kapatid. Magpakasanggol tayo. Magpakabata sa pag-iisip. Huwag kayong magpakabata sa pag-iisip. Gayon may sa kahalayan ay magpakasanggol kayo. Mahahalay, masasagwa. At alam niyo ang ibig ko sabihin mga kapatid, yung mga mahahalay na gawain. Maglalakad ka dyan sa kalsada kung ikaw ay babae, ay puro kulang ang tela na sinusuot nilang damit. Diba? Hindi pa tapos, isinusuot na. Diba? Mga bitin, mga pumapakat, mga bakat na kahit sa Facebook, marami makikita. Bakat na bakat. Diba? Yung mga kalaswaan. Diba? Kaya yung kahalayan na sinasabi ng ating kapatid na nauna sa atin, si Pablo. Mahalaga itong salita niya rin ito eh. Magpakasanggol kayo doon sa mga ganung bagay, mga kahalayan. Datapat sa pag-iisip, kayo'y magpakatao. Yung tatlong aral ang nandito sa isang sa isang talata na ito. 14, 20 ng Korinto. Sa pag-iisip kayo'y magpakatao. Huwag tuladin ng hayop. Kagaya nung sinabi ko kanina na wala. Kaya sinasabi ko, lahat ng mga maririnig nyo rito ay mga hinango sa mga saksi, mga propeta ng ating Panginoong si Isa po Ama. At ito hindi pinagdidiinan kasi ng karamihan. Kaya marami pa rin yung mga sinasabi na ang relihiyon nila ay ganun, ako ay ganito. Pero yung kanilang ginagawa, karamihan mahalay mga kapatid. Kung magmura, diba, ganun na lang kung magmura. Kung mag-usap, pag-usap ay puro mga kalaswaan. Mga gawain, yung mga mag-asawa, palaging tinutumbok na laman ng kanilang bibig.
Ay marami nakakarinig ng mga bata. Tapos biglang maririnig mo rin doon sa mga bata na nakarinig ng ganong usapan ng mga malalaswa. Tapos ikaw na magulang naman, papansinin mo yung anak mo. Uy, bastos ng bibig mo. Sasalita ka ng ganyan, huwag kang magbukas. Ay paano mo pipigilan na hindi magsalita yung anak mo ng ganon? Ay sa'yo naririnig. Di ba? Hindi mo pipigilan na magsalita ang anak mo ng mahalay kung ikaw mismo na magulang sa iyo niya naririnig yung mga kahalayan na yun, mga kapatid. Kaya alisin. Sa panahong ito ngayon, kailangan alisin yan. Bago dumating sa bawat isa sa atin ang parusa ng ating Ama. Ngayon, ang parusa ngayon, gumaganon lang mga kapatid. Ha? Parang ano yan eh, parang yung mapapanood mo sa pelikula na nanggigiba ng pinto. Kaya atras na ganun, babanggain. Pagbangga naman, mayayanig yung pinto. Aatras na naman yan. Yun yung pagkalma, mga kapatid, yung pag-atras. Yun yung pagkalma. Kaya yung COVID niya, medyo kumalma na eh. Pag-atras lang yan, sasalida lang yan mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo, totoo yan. Yung bugso na naman yan ang matindi. Dahil talaga ang sanlibutan, yan ay huhukuman ng ating Ama, ang sanlibutan. Kasi sinasabi niya, huwag tayo makipagkaibigan sa sanlibutan. Yung mga makasanlibutan, naghanap ang mga gawain masasama, mga kahalay-halay. Katulad nan, yung may COVID, yung laganap, yung bumangga yung COVID sa mga bansa. Ay kadaming hindi gumawa ng masama, di ba? Nandun na sa mga bahay, sa mga bahay-bahay lang. Halos walang umunti yung mga nagnanakaw. Di ba? Umunti yung mga nangdadaya dahil dun sa salot eh. Tatakot lumabas eh, baka mahawa. Ganyan karamihan nangyari. Ngayon mayroon ng vaccine. Vaccine. Ibig sabihin ng vaccine, kapatid, pag tinurukan ka ng vaccine, pwede ka nang bumalik sa paggawa ng kasalanan. Malaya ka na naman. Yan ang hinahanap ngayon eh. Diba? Kung ikaw ay nabaksinan na, mayroon kang card ata yun, ay pwede ka nang paroon pa rito. Malaya ka na naman sa paggawa ng kasalanan. Vaccine, kaya balik kasalanan na naman. Siya nawa. Kaya gamitin natin mabuti ang higit na vaccine na huwag ninyong gawin yung pangalang vaccine. Huwag ninyong gawin yung pangalang pagbabalik sa kasalanan, mga kapatid. Huwag ninyong gamitin. Kung kayo na injekan na ang pangalan ay vaccine, ay kung saan naman kayo masusuot, mga kapatid, bibisitahin niyo yung mga dati ninyong pinupuntahang mga tawag doon, patay sindi, ang ilaw, di ba? Ganun yung ganun. Dahil nabaksinan ka na eh, pwede ka naman pumasok doon. Gumawa na naman ng gawain hindi makatako. Mga hinahanap ng mga kanyan. Sinasabi sa hinahanap ng mga barako. Ay, nako. Yan ang magpapahirap sa sanlibutan, mga kapatid, yung mga ganung gawain. Laganap yan, simula pa nung ulang panahon. Ang gawain. Ayaw ng ating Ama na mangyayari pa yan ngayon. Kaya kita nyo, yung salot sunod-sunod. At mararamdaman na naman natin yung bugso ng salot na yan. Katapusan ng January, February, ayan, tingnan nyo yung kulay ng mga kalendaryo ngayon. Green hanggang sa blue. Dahil yung mga kulay niyan, mga ibig sabihin yan, mga kapatid. Buhay ang kapangyarihan ng ating Ama yan.
matutupad ang lahat ng sinasabi. Ayan. Doon naman tayo sa ano, Tito. Kay Tito. 2:5 hanggang 6. Aklat ni Tito. Timoteo. Santiago. Ano ba yun si Tito? Tito. Tito. Mahirap hanapin si Tito. Tito o Tito? Tito. Tito? Tito. Ako kanina. Hindi ko pa nakikita. Si Tito. Ayun. Sa kay ko pala sa ikalawang pagkatapos ng ikalawang Timoteo. Tito ba ito? Tito Soto. Tito 2:5 hanggang 6. Ito may wala naman dito. May magandang balita naman tayo ng mababasa at para sa inyo ay maririnig mga kapatid. Tito 2:5 hanggang 6. Rahin na natin mga kapatid. Mangagpakahinahon. Tama ba? Mangagpakalinis. Mangagpakasipag sa bahay. Magmagandang loob. Pasakop sa kani-kaniyang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos Ama. Iaral mo rin naman sa mga bagong tao na sila'y mangagpakahinahon ng pag-iisip. Kasi dito mga kapatid, lahat dito binabago eh. Kaya ang tawag ng mga pumapasok dito mga bagong tao. Kaya ito inaaral. Sinasabi pa natin kanina pala ng unang bugso na tayo ay maging masunurin. Ikaw ay mahinahon na tao. Matututo kang sumunod. Sinasabi dito, iaral mo rin naman sa mga bagong tao na sila'y magpakahinahon sa pag-iisip. Yan. At marami ang karugtong na mga kwanta. Doon sa unang Pedro 1:15. Unang Pedro 1:15. Madaling matagpuan. Unang Pedro 1:15. Basahin na natin. Unang Pedro 1:15. Ngunit yamang banal ang sa inyo tumawag ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ayan ang problema ngayon kung paano yung magpakabanal. Ayan, hindi kayo ganong mahihirapan kung paano ang magpakabanal, kapatid, dahil nandito yung huling sugo. Malalaman ninyo dito, basta kayo ay huwag huminto ng pakikinig ng mga mensahe dito, malalaman ninyo kung paano yung magpakabanal. Siya naman. Hindi na problema ngayon kung paano magpakabanal. Dahil andito nga, tinuturo dito mga kapatid kung paano tayo maging banal. Sumunod lamang sa kanyang mga utos. Iyan ang paraan ng pagpapakabanal mga kapatid. Dahil wala kang pag-asa na maligtas pag hindi ka naging banal mga kapatid. Malabong mangyayari. Ito, doon naman tayo kay
Kay Pedro pa rin, 4:7. Unang Pedro 4:7. Abanti lang tayo ng kaunti. 4:7. Unang Pedro 4:7. Ito, basahin natin. Ngunit, ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mangagpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. Magpakahinahon dahil ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, mga kapatid. Kasi nasabi ng ating Panginoong si Isa na binabago ko ang lahat ng mga bagay. Dahil ang lahat ng mga bagay wawakasan, mga kapatid. Babaguhin, papalitan, mga kapatid. Papalitan ng mga mabuti, nararapat, at makapagpapatibay. Ayan. At ito, sinasabi pa niya, mangagpuyat sa pananalangin. Mangagpuyat. Dahil may panahon talaga na kailangan. May ginagawa pa rin sa natin ngayon na may panalangin kami mga kapatid na alas 9. Ewan kung kailan muling babaguhin ito at baka babalik din. Dahil yun ang parang assignment ng mga alagad. Kailangan na magpuyat sa pananalangin. At nandun pa kay Santiago 4:10. Ito yung mga paraan kung paano maging banal. Pagkabanal sa pagtawag sa atin. Tinawag tayo para magpakabanal mga kapatid. Hindi yung lubog sa kasalanan. Dahil tayo lumalangoy na sa kasalanan eh. Magpakabanal na tayo, umalis na tayo dun sa paglangoy ng kasalanan. 4:10 ng Santiago. Kita nyo. Santiago 4:10. Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kaniyang itataas kayo. Kita niyo. Ang tinutumbok nito, kung ano yung utos, yun ang dapat gawin. Yun ang dapat sundin. Yun yung paraan ng pagpapakababa sa ating Panginoon. Upang tayo ay kanyang itaas, magpakababa tayo sa kanyang harapan. Utos niya, mananalangin tayo, nakaharap sa silangan, sa sikatan ng araw. Nakataas ang kamay, nakataas ang ulo, na nakaluhod, mga kapatid. Siya nawa. Ginagawa ba natin yon lahat, mga kapatid, na nanonood Siya at nawa. nakikinig. Siya nawa. Yan ang isang paraan at hakbang para maging banal ang isang tao, mga kapatid. At ang lahat ng kabuuan ng kabanalan, dito mo matatagpuan, kapatid. Siya nawa. Dahil dito inipon-ipon ng ating Ama ang lahat ng gawain na kanyang kalooban. Dahil sa dami ng relihiyon, mga kapatid, nahati-hati ang kautusan. Pinaghati-hatian ilang libong relihiyon. Ang tansya ko may libo ang relihiyon. At bawat isang relihiyon, mayroong natatangi din sila na tinutupad sa kautusan. Bawat relihiyon. Pero hindi nila napiperfect. Kaya wala yung kabanalan. Dahil yung kabanalan ay yung ma-perfect mo ang kautusan, mga kapatid. Matitigas na ulo na hindi naniniwala sa kautusan. Pinakalaban natin. Kung tayo ay hindi maniniwala sa 10 utos, kinakalaban natin yung gumawa ng 10 utos. Diba? Mismo ang ating Ama,
ang nagsulat niya, yung daliri niya, sinulat ka sa mga tapyas ng bato. Daliri niya ang pinagsulat niya. Siya ang gumawa ng 10 utos at ibinigay niya kay Moises na kanyang lingkod. Ayan. Ngayon tapos, malalaman mo na may 10 utos pala, hindi ka maniniwala. Ano sa palagay mo, kapatid, ang itatawag sa iyo ng ating Ama pag hindi ka naniniwala sa 10 utos? Ikaw ang umatol mismo. Ikaw na nakikinig. Ano ang tatawagin sa iyo sa akala mo ng ating Ama kung ikaw ay hindi susunod sa kanyang utos? Sasabihin niya, may bagong tipan na eh. Sabi na, meron na daw bagong tipan. Nabanggit ko na yan mga kapatid, kung ano yung bagong tipan. Doon sa mga nauna pang mga mensahe ko, kung ano yung bagong tipan na sinasabi. At gusto nga natin buksan ngayon yan, hindi pwede, dahil may naka-schedule mga kapatid, na mensahe na yan. At kung mayroon kayong mga gustong malaman, mag-chat lang kayo mga kapatid. Sabihin nyo kung ano pa yung gusto nyo malaman para kayo ay lubos na maliwanagan. Mayroon pa doon sa unang Pedro, balik tayo sa Pedro. 5:1, 6:7 hanggang 11. Unang Pedro, anong laman? Balik ba tayo o patras? Ayun, pakabante. Unang Pedro 5:1, 6:7 hanggang 11. Ito na, mungkin kung natin matatapos lahat ito. Siguro. Yan, sikapin natin na maraming ating maimensahe. Unang Pedro 5:1, 6:7 hanggang 11. Hanggang 11, mahaba. Basahin natin agad. Sa matatanda nga, sa inyo'y umaaral. Sa mga matatanda nga, sa inyo'y umaaral ako. Akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni isa na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Kita niyo mga kapatid, ihahayag pa lang yung kaluwalhatian. At yun ay sa huling araw niya gagawin. At ngayon, yung huling araw nandito na mga kapatid. Kaya ang bawat isa dapat magkaroon ng bahagi dito sa kaluwalhatiang inihahayag na ngayon mga kapatid. Yung magbalik loob tayo sa ating Panginoong si Isa. Ibig sabihin, gawin na natin yung mga ipinag-uutos ng ating Panginoong si Isa sa ating mga magulang na hindi naman nila ginawa. Tinalikuran ng ating mga magulang yung utos na ito mga kapatid. Kaya ang utos sa atin, magbalik loob tayo sa Kanya at tayo ay bibigyan niya ng kapahingahan. Magbalik loob dahil yung mga ninuno natin ay hindi sumunod. Dito, binaliwala itong 10 utos na ito. Tuloy natin. Pangalagaan ninyo ang kawa ng Diyos, ng ating Ama, na nasa inyo, at magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Ama, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabangan, kundi sa handang pag-iisip, ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y
pagkapanginoon. May pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging uliran ng kawan. Kung may tuturing na Panginoon ka ng iyong tinuturo ang kawan. Yung mga naniniwala sa iyo, huwag mong sabihin na ikaw ay Panginoon. Inaalalayan ka lang ng Panginoon, yung dapat mong sabihin. Dahil yung espiritu ng ating Panginoong si Isa, yun ang nagtuturo sa atin kung ano ang dapat gawin. Dahil isa lang ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang panganay na anak ng ating Ama. At pagkahayag ng Pangulong Pastor, ay magsitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Gayon din naman, kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay magbigkis ng kapakumbabaan na kayo'y maglingkuran sapagkat ang Ama ay sumasalangsang sa mga palalo. Datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Shalom. Yung mga kapatid. Ito yung isa dito na nabanggit sa 4. At pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Nandito, hayag na nga sa atin kung ano yung Pangulong Pastor natin. Ang Pangulong Pastor ay yung ating Panginoong si Isa. Yan ang pastor ng mga pastor, mga kapatid. At naihayag na nga dito yung kanyang bagong pangalan. Ayan, sana loobin ng ating Ama na matapos natin ang mensaheng ito. Marami ito, mga kapatid, para malaman ninyo kung sino yun. At kung ano yung kabuuan ng mga aral ng ating Panginoong si Isa na ibinigay sa atin ngayong araw na ito. Sa 6, kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos Ama upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan, na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo, na gaya ng leyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. At ang Ama ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Isa, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Hanggang saan ba ito? 11. Ay, 11. Ito. Sumakanya nawa ang paghahari magpakailanman, siya nawa. Shalom. Yung paghahari, mga kapatid, napaka-importante yung paghahari. At dito siya ang hari sa amin, mga kapatid. At gaya ng paulit-ulit natin binabanggit, alam ko, kapatid, na ikaw ay sumusubaybay dito at palaging nakikinig, nanonood, na pag naghari ang ating Panginoon, na si Isa, na Kristo, ang sikat na pangalan niya noon.
Pero dito sa huling araw, pag siya ay tunay ng naghari, ang kanyang pangalan ay isa. Pag sinusunod na natin ang kabuuan ng kanyang mga utos at tinutupad natin ang kanyang mga gawa at ang lahat ng kanyang mga ginawa ay atin ding ginaganap. So, nandito yung kabuuan pa mga kapatid. Ha? Andun sa 4, Hebreo. Ika-apat na mensahe tayo may 8. Andun tayo sa Hebreo 9:8 hanggang 11. Ito baba na tayo, basta importante maipaalam natin ito sa sanlibutan. Dahil ito ang pag-asa ng sanlibutan. Hindi yung kung kailan tayo roon ng pera na pang upload dito, doon lang natin ito i-upload. Diba? Kailangan kasi ng lahat to mga kapatid. Ito. Hebreo 9:8 hanggang 11. Line 8 hanggang 11. Basahin na natin. Na ipinakikilala ng Espiritu Santo. Tama ba? Na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal. Samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Ito nyo, mga kapatid. Ay pag nabasa mo ito, mawalan ka ng pag-asa Ay hindi pa pala ipinakikilala ng Espiritu Santo. Na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal. Samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Pag-aralan yung mabuti ang salitang ito, kapatid. Ipinakilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal, samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Yan ang tanong ngayon, mga kapatid. Ano ba yung unang tabernakulo na nakatayo ngayon? Ito, sabihin ko kagad sa inyo, mga kapatid, para madali tayo. Yung unang tabernakulo, yung kinagis na nating mga gawa, mga kapatid. Hanggat yan ang sinusunod mo, hindi pa dapat maihayag sa iyo yung pagpasok sa banal, sa dakong banal, mga kapatid. Hanggat ang ginagawa ng bawat isa sa atin ay yung mga minana natin sa ating mga magulang, ang unang tabernakulo pa rin ang nakatayo sa harap mo. Dahil yun pa rin ang iyong ginagawa. Yun yung tabernakulo na binabanggit dito, mga kapatid. Natatayo pa. Ha? Ipinakilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal. Samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Yan. Hanggat hindi mo sinusunod itong bago ngayon, mga kapatid, itong bagong aral na ito, nandun ka pa sa unang tabernakulo. Dahil itong ikalawang tabernakulo, kakaiba ito, mga kapatid. Ito. Hanggang 11. Basahin natin hanggang 11. Na yaoy isang talinghaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain tungkol sa budhi na hindi nagpapasakdal sa sumasamba. Palibhasay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis.
Ngunit, pagdating ni isa na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito. Hindi sa paglalang na ito, mga kapatid. Dahil, kaya sinabi niyang hindi dito sa paglalang na ito, itong tabernakulo na lalong malaki. Dahil kung ito yung nilalang na, nasa tao na sana. Ginagawa na sana ito ng tao, mga kapatid. Dahil sa wala pa ito sa mga tao, kaya ito hindi kasama sa paglalang na ito, mga kapatid. Kaya ito ay bago, sinasabi ko sa lahat. Kaya ang tawag sa amin, ilaw ng sanglibutan. Ito yung bagong tabernakulo, mga kapatid, na malaki. Sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay. Hindi gawa ng kamay ito eh. Kaya sinasabi ko nga, hindi ako ang founder dito, mga kapatid. Ang founder dito, ang ating Panginoong si Isa, hindi ako. Dahil hindi ko ito sinadya na gawin. Inutusan na ako ng ating Panginoong si Isa para gawin. At ipinapaalam ko sa inyo na dapat din kayong sumunod sa gawain ito, mga kapatid. Upang matamo natin yung kaligtasan na ipinangako ng ating Panginoong si Isa o Ama. Dahil nasa araw na tayo, nasa kanyang araw na tayo, nasa kanyang kaarawan. At yung kanyang kaarawan, mga kapatid, itong araw na ito, ayaw niya ng kasinungalingan. Ayaw niya dito ng madadaya. Ayaw niya dito ng mga ngalun niya. Ayaw niya ng mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayaw niya ng mga sinungaling. Okay. Kaya ulit-ulit kong sinasabi, tayo magpakabanal sapagkat ang ating Panginoong si Isa o Ama ay banal. Hindi tayo pwedeng humarap o tumayo sa kanyang harapan kung tayo'y hindi banal. Hindi tayo karapat-dapat sapagkat siya ay banal, mga kapatid. Ang Ama na tumatawag sa ating banal, magpakabanal, ay tayo palalapitin lang niya pag tayo ay gumagawa na ng mga bagay na ikababanal natin. Ayan. Ayan pa. Ito kasi yung sinasabi niya eh. Andun sa Juan 14:11. Juan, balik tayo sa Juan 14:11. Juan 14:11. Ito, 1, 14, 11, 12 hanggang 14. Ito. Matandaan niyo mabuti yung kasasabi ko lang. 14, 1, 14, 11 hanggang 14. Basahin natin kaagad. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Tignan nyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paruroon sa Ama. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Kung kayo'y magsihingi ng anuman sa pangalan ko ay gayon ang aking gagawin. Ayan, mga kapatid.
Ay kadami nang humihiling sa pangalang Kristo, mga kapatid. Ay nangangapapahiya lang. Ano? Nagsisipagdasal. Puro daw kaligtasan. May nakabitin doon sa kutsi nila, o kaya doon sa motor nila, na bilog na gano'n. Tapos may pangalang Jesus Christ. Aba, nung makita mo kan binangga ng tinwheeler, mga kapatid, durog. Pati yung may-ari, patay. Ay pangalan na yung nakasulat, nandun. Sabi pa ikaw humiling, yung kanyang pangalan ay kaligtasan. Ay yung pangalan na ang ginamit, Hesus Kristo nandun, di ba? Nakasulat dun sa mga nakabitin sa mga kutsi, mga sasakyan. Ay bakit napahamak pa? Malinaw mga kapatid sa puntong yaon na yung pangalan na ginagamit, yung Hesus Kristo, ay wala dun yung kaligtasan, mga kapatid. Dahil napapahamak sila eh. Ginagamit nila yung pangalan na yun, ay napapahamak. Samantalang may pangako, kung anong hihilingin mo sa kanyang pangalan, ay kanyang ibibigay. Ngayon, pag ginagamit yung pangalang Hesus Kristo, at ikaw ay napahamak, mga kapatid, ibig sabihin, hindi iyon ang kanyang tunay na pangalan, mga kapatid. Siya ay may bagong pangalan na kinaroroonan ng tunay na kaligtasan, mga kapatid. Sana maunawaan mo yon, mga kapatid. Ninyo, ng mga nakikinig. Kung natapos ba natin yon, yung Juan? 14:11. Ngayon. 11. 12 hanggang 14. Tapos. Ngayon nga, yung ano natin. Ito, ano pa tayo sa Mateo? Mahaba naman ito. 26:17. Hanggang 26. Hanggang 29. Mahaba ito. Ano ba? Hebreo 1. Yan, 1. Matthew 26:17. Atras tayo sa Matthew 26:17. Kawawa na yung natin. Dito na tayo sa oras, mga kapatid. Pasensya na kayo, mga kapatid. Naputol na yung ating dahil inabutan na tayo ng oras. Hindi natin maituloy. Sa susunod na lang, mga kapatid. Sa susunod na Sabado, abangan nyo na lang yung mga kasunod pa nito. Pasensya na lang tayo dahil inabutan tayo ng oras. Gustuhin ko man na pahabain, meron tayong sinusunod sa bawat Sabado kung anong oras tayo magtatapos. At kagaya ng pinapaalala ko palagi sa inyo, yung mga kagamutan, pwede nyo gawin yan. Pero yung take note, tandaan nyo mabuti. Ulitin nyo na panoodin. Maririnig nyo kung ano yung mga bagay na dapat iwasan upang yung kagamutan na sinasabi ko sa inyo, pag yung linagay nyo sa harap ng yung cellphone at kayo nakinig, ano man yun, pagkain man, tubig man, o ano man yan, magiging gamot para sa inyo, mga kapatid. Kayong mga nakikinig na may mga karamdaman. Magiging gamot sa inyo yan, pero may take note doon. Hindi ko na babasahin at iasalaysay sa inyo dahil nabasa ko na. Ulitin nyo na lang panoodin kung ano yung sinasabi ko na dapat iwasan upang yung kagamutan na hinahangad ninyo ay makamtan ninyo. Basta iwasan nyo yung bagay na yun, mga kapatid. So, yun lang, mga kapatid. At ang biyaya at kapayapaan na mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ay sumainyong dawang lahat ng mga nakikinig. Siya nawa at siya nawa. Ito, panoorin nyo pa, mga kapatid. Kailangan may magpapatuto. Dahil yan ang tinatawag na saksi, nagpapatunay kung ano yung mga sinabi at sinalita.
sabay tayo. Kami Nakakapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya na nga at siya na nga.